Actually, yung Maharlika, yung tinanong ako ng lawyer ko kung ano ba yung gusto kong party list na itayo. Kasi may nag-recommend sa akin na pumasok daw ako sa party list or sa politics. Kasi daw, I have been making the way of a great leader daw politician. Kasi networker po ako. So, nagtutok ako minsan sa isang event. And then, may nakakita party list sa akin. And in-encourage mong magtayo ng party list. So, na-inspire naman ako doon sa sinabi ng sa akin, ng babae. So, sabi ko, sige na, why not? Try natin mag-party list. And then, nung sabi ko sa lawyer ko, doon mo ako ng party list. So, kaya naman sa akin ng lawyer ko, kailangan daw long term, salalay sa pangalan yung party list na. Close sa heart ko yung Maharlika. Kasi pag sinabi Maharlika, patriotic ka, di ba? So, nationalist, ang dating mo talaga. Ang Maharlika kasi, based on history natin, yan ang original name ng pangalan ng bansa natin. Nung na-discover tayo ng mga Kastila, allegedly, nakita nila yung bansa natin, tapos nag-report sila sa hari ng Espanya. Sinabi nila na nakadiscover sila ng archipelago na walang gobyerno, walang kultura, mga savages, barbaric pa yung tao, pwedeng sakupin at pwedeng alipinin. Pero, ang katotohanan, yung mga Kastila, nakita nila yung bansa natin na maayos, may gobyerno, may kultura, at saka tinatawag tayong Maharlika. Ang ibig sabihin ng Maharlika is land of the free, lupa ng mga malalayang tao. Kasi ang Maharlika, pag sinasyo ko, ang ibig sabihin yan, malayang tao or pinalayang tao, freedman. Kasi noong unang panahon, ang pagiging malayang tao, ina-achieve mo siya, binigay mo. Pwede ka maging mahirap, marami ka, uhusayan mo lang, gagalingan mo lang, na-asenso ka, umunlad ka, hanggang sa maging Maharlika. Ang Maharlika is a social status. Pag sinerge mo sa Wikipedia, nakasulat doon, yung mga Kastila, may tatlong social status na dinatnan sa bansa natin, sa archipelago natin. Dinatnan nila, imagine mo, yan yung mga rahat, sultan, gato, at tawag dito, ruling class. Ito yung mga social class na nakita ng mga Kastila sa atin. Ang sumunod sa mga Ginoo, ito naman yung mga Maharlika. Sila yung mga negosyante. Sila yung mga may-ari ng mga lupa, namamahala ng mga malalaking lupain dito. In times of war, ang mga Maharlika, warriors, sila yung tagapagtanggol ng bayan o ng bansa. Tapos sa ilalim ng Maharlika, dito naman makikita yung mga alipin. Ay dalawang klase ng alipin. May alipin sa mamamahay, ito yung mga household helpers natin na tawag. Mga katulong mo, mga driver mo, hardinero mo. And meron naman tinatawag ng alipin sa agilid. Ito yung mga alipin mo naman o empleyado ng katrabaho sa iyong negosyo. Now, ang nakakalungkot kasi, nung sinapot tayo ng mga Kastila for 300 years, pinaalis sa isipan natin ang mga Ginoo, kinalimutan ng Maharlika, and then ano sa atin, sa utak natin, na tayo ay Indio. Tinawag tayong Indio for 300 years. Ang ibig sabihin ng Indio, salitang Spanish yan, ang ibig sabihin, slave or alipin. So tayo, ginawa tayo alipin. Kaya ang mentality ng mga karamihan kababayan natin ngayon sa makabagong panahon, ang alipin na, ang mentalidad natin, maging alipin. Kaya tayo naging, ang mindset empleyado. Kaya nagiging supplier pa tayo ng mga cheap laborers sa iba't ibang bansa. So until now, nagiging alipin tayo ng mga dayuhan, and nakakalungkot, squatter pa tayo sa sarili nating bayan. And imagine ang Pilipinas, isa sa pinakamayamang archipelago sa Asia. Tayo ang sentro ng Kalakal. 7,100 islands, tayo ang bansa na may pinakamaraming daungan ng barko o ng Kalakal. Ang tinatawag nila dyan dati is barangay or barangay. Right? So, napakayaman ng bansa natin. Ang tawag sa ating lahi po is Lugong Bughaw. Tayo po ay mga royalty. Simply because karamihan sa mga mayayaman sa nasa paligid ng Pilipinas po ngayon, nasa bansa natin, dito nagninegosyo. So, iba't ibang klase ng lahi, ethnicity, ang nasa bansa natin, iba't ibang kultura, iba't ibang diverse culture. Yun ang yaman ng ating bansa talaga. So, yung pagiging Maharlika, ipapaalala natin sa mga kababayan natin. Una-una, hindi ka alipin. Hindi ka squatter sa sarili mong bayan. And para ma-achieve natin yung dati nating glory, yung status symbol natin na pagiging malayang tao o pagiging